Napapansin nyo ba na hindi tumatagal ang mga karaniwang confidence tips? Laging sa simula lang epektibo, pero habang tumatagal, bumabalik tayo sa dati nating sarili. Ngayon, tatalakayin natin ang tinatawag na dark confidence, isang natatanging pamamaraan na mas angkop at epektibo para sa ating mga introverts. Isang paraan upang tunay na mabago ang iyong pagkatao at maipakita ang tunay na kapangyarihan ng pagiging tahimik, observant at malalim. Ang mga introvert na personalidad ay kadalasang itinuturing na mahiyain, sunod-sunuran at walang kumpiyansa sa sarili. Pero ang totoo, ilan sa mga pinakamakapangyarihan, kumpiyansa at pinakakaakit-akit na personalidad sa mundo ay mga tahimik na introverts, mga taong hindi kailangang sumigaw para marinig pero ramdam mo ang presensya nila. Sila yung mga introvert na nagsanay, nag-reflect at unti-unting nag-transform para maging dark confident. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano ang ibig sabihin ng dark confidence at paano mo ito magagamit para tuluyang baguhin ang iyong introverted na pagkatao. Hindi para maging extrovert, kundi para maging isang malakas, tahimik at hindi matitinag na bersyon ng iyong sarili. Marami ng mga videos at articles sa internet tungkol sa confidence. Pero ang problema, karamihan sa mga ito ay nakatuon para sa extroverts. Bilang introvert, napapansin natin na kahit gumagana ito sa una, unti-unting nawawala ang epekto. Pero sa pagtatapos ng video na ito, makakakuha ka ng mga estratehiya na mas angkop sa iyo, mga pamamaraan na hindi panandalian, kundi pangmatagalan. Una sa lahat, mahalaga munang i-correct ang maling pagkakaintindi sa imahe ng isang introvert. Ang pagiging introvert ay hindi kahinaan. Sa katunayan, ito ay isang advantage na madalas hindi napapansin. Kami, mga introverts, hindi man kami expressive o palasigaw, pero kaya naming mag-analyze ng sitwasyon, maintindihan ang emosyon ng mga tao at magbigay ng mas malalim na insight na hindi agad-agad napapansin ng iba. Pagdating sa confidence, ikaw ba? Ano ang ibig sabihin ng confidence para sa'yo? I-share mo sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman ang pananaw mo. Ang tunay na confidence ay hindi ang pag-iisip na ako ang pinaka-cool at pinakakakit-akit dito o magugustuhan ako ng lahat. Ang tawag doon ay cockiness. Ang totoong confidence ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga bagay dahil gusto mo, dahil naniniwala kang kaya mo at hindi dahil gusto mong mapahanga ang ibang tao. Kapag umaasa ka sa approval ng iba, hindi iyon tunay na kumpiyansa. Sa halip, ang tunay na confidence ay galing sa loob, sa sarili mong paniniwala, sa sarili mong halaga, sa sarili mong katahimikan. Tandaan mo ito palagi, lakad tulad ng isang hari o lakad na parang hindi mo iniintindi kung sino ang hari. Malamang nakita mo na ang maraming tips tulad ng eye contact, body language at communication skills. Pero bilang introvert, kailangan natin ng mas malalim at mas angkop na diskarte. Kaya ibabahagi ko sa iyo ang 4 na espesyal na prinsipyo ng dark confidence. 1. Confident spillover. Ang confident spillover ay isang makapangyarihang psychological phenomenon. Dito, ang kumpiyansa sa isang aspeto ng buhay mo ay nag-uumapaw at nagpapalakas ng kumpiyansa mo sa ibang aspeto kahit pa hindi sila direktang konektado. Halimbawa, isa kang introvert na mahilig maglaro ng tennis. Noong una, kabado ka sa kompetisyon, pero habang tumatagal, nananalo ka, lumalakas ang self-esteem mo at napapansin mo nagiging mas komportable ka, hindi lang sa court, kundi pati sa mga social situations. Kapag nagkaroon ka ng tagumpay sa isang bahagi ng buhay mo, dala mo ang lakas na yon saan ka man magpunta. Ang confidence spillover ay hindi aksidente. Ito ay ebidensya na ang pagsusumikap at tagumpay sa isang bagay ay nagkakaroon ng epekto sa iyong buong pagkatao. Kaya kung nais mong palakasin ang iyong confidence bilang introvert, hanapin mo ang isang bagay na magaling ka kahit gaano pa ito kasimple. Ipagmalaki mo, pagbutihin mo at ang kumpiyansa mo ay unti-unting lalaganap sa iba pang bahagi ng buhay mo. 2. Maging unapologetically yourself. Walang mas kaakit-akit kaysa sa isang taong tunay sa sarili. Sa mga pelikula, sa totoong buhay, sa mga taong hinahangaan natin, laging nangingibabaw ang authenticity. Hindi sila nagpapanggap, hindi sila sumusubok maging ibang tao. At dahil dito, mas lalo silang nakaka-attract ng respeto. Bilang introvert, may tendency tayo na isipin na kailangan nating mag-pretend na mas outgoing. Pero ang totoo, ang pagpapanggap ay nakakapagod. Hindi ito sustainable. At sa huli, mas lalong bumababa ang kumpiyansa natin kasi alam nating hindi iyon tayo. Kapag tinanggap mo ang iyong pagiging introvert, ang iyong preference para sa tahimik na lugar, meaningful conversations at self-reflection, mas magiging komportable ka. At sa pagiging komportable, doon umuusbong ang tunay na kumpiyansa. Ang goal mo ay hindi maging ibang tao. Ang goal mo ay maging pinakamahusay na bersyon ng tunay mong sarili. At sa pamamagitan ng pagiging unapologetically authentic, maa-attract mo ang tamang tao, tamang oportunidad at tamang enerhiya. 3. Hayaan mong umikot ang iyong mga intrusive na kaisipan. Alam ng bawat introvert ang eksenang ito. Nasa klase ka, alam mong tama ang sagot, pero pinipigilan ka ng isip mong magsalita. Puro, paano kung ang bumabagabag sa'yo? Paano kung mali ako? Paano kung pagtawanan ako? Ang mga ganitong intrusive thoughts ay madalas hadlang sa ating confidence, pero hindi natin kailangang pigilan sila. Ang susi, hayaan silang umikot, pero huwag mo silang sundin. Hayaan mo silang dumaan gaya ng ulap sa langit. Naroon sila, pero hindi mo kailangang sumakay sa kanila. Gamitin ang sumusunod na mga estratehiya. Magsimula sa maliit, magsalita sa mga group chats, magtanong ng
isang simpleng tanong, unti-unti palalakas ka. Positibong self-talk, paalalahanan ang sarili mo ng iyong mga tagumpay. Practice. Mas marami kang subukan, mas madali na lang ito kalaunan. I-visualize ang success. Isipin mo ang best case scenario, hindi ang worst. Sa dulo, ang pag-take ng unang hakbang kahit may takot, iyan ang tunay na kumpiyansa. 4. Yakapin ang iyong reserved at mysterious na kalikasan. Ang pagiging reserved at mysterious ay isang superpower. Sa dami ng maingay sa mundo, ang katahimikan mo ay isang anyo ng lakas. Ang mga taong hindi agad-agad nagsasalita ay madalas mas pinakikinggan kapag sila'y nagsalita na. Maging mapili sa ibinabahagi mo. Gamitin ang iyong mga salita ng may lalim. Gumamit ng body language na may kumpiyansa, tamang tindig, eye contact at kontroladong kilos. Ang ganitong klaseng presence ay mas kaakit-akit kaysa sa pagiging palasigaw. Tandaan, ang tunay na kumpiyansa ay hindi palaging malakas ang boses. Minsan, ito'y katahimikan na may bigat. Sa pagtatapos ng video na ito, sana ay naiintindihan mo na ang pagiging introvert ay hindi kailanman hadlang sa pagkakaroon ng matibay, makapangyarihan at magnetic na kumpiyansa. Sa halip, ito ay isang advantage na kung matutunan mong gamitin ng tama ay magdadala sa iyo sa tagumpay na hindi mo inakalang kaya mong abutin. Kung na-inspire ka sa video na ito, i-comment ang salitang Dark Confident sa ibaba para malaman kung isa ka sa mga tahimik pero mapanganib, at huwag kalimutang i-like at i-share ito sa kapwa mo introvert na kailangan din ng gabay. Salamat sa panonood at tandaan, hindi mo kailangang maging malakas ang boses para marinig. Minsan, ang tahimik ang tunay na nakakaimpluwensya.